Nasa 6,000 individual na lamang ang sumali sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo. Pero kahit may permit, posible pa rin makansela ang kanilang permit kung di sila susunod sa kasunduan. Si Cristal Ramizares nakatutok. Dahil sa koordinasyon ng mga otoridad, tuloy-tuloy na ang usad ng trapiko sa parehong northbound at southbound lane sa kahabaan ng EDSA White Plains. Maaga pa lang nagsimula na ang MMDA sa pag-urong ng mga concrete barrier sa EDSA northbound para maging passable ang 4 na lane kasama ang busway. Laking ginhawa raw ito sa mga motorista na naperwisyo ng bumper-to-bumper na traffic kahapon. Grabe po talaga kasi po tawag doon, dito po sa may crossing sa may EDSA. Bali, siksikan talaga yung mga daanan tsaka di gaano nakakaraan kapag malalaking sasakyan. Maganda naman yung daloy nung namin ngayon, biyahe namin ngayon. Okay, mas okay po kaysa kagabi. Kaysa kagabi. Halos 2 lane kasi ang sinakop mula kagabi ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa kalsada sa kanilang biglaang pagtitipon sa tapat ng EDSA People Power Monument. Sa naaprobahang permit ng pagtitipon, kasama rin sa parameters o kasunduan na tanggalin ang mga nakabalandrang sasakyan. Pinre-up natin yung EDSA northwards saka southwards. At nakiusap kami na yung nasa kabila, pumunta na rin dito para isang security and public safety concern na lang. Naging matagumpay rin ang pag-urong ng isang blue bus na sinasakop ang isang buong lane ng EDSA sa pakikipag-usap ni NCRPO Regional Director Anthony Abirin. Pag hindi lalit, then we will talk again with them. Kung ayaw talaga, then that's the time siguro na magkatampayo. Ayon naman sa QCLGU, 4 na araw ang original request ng mga organizer pero hindi muna nila ito pinayagan at ginawang 1 araw lang. Logistical challenge sa amin. Maraming tao sila, kailangan din namin ng maraming tao. Kahit naging mas organisado na ang pagtitipon kumpara kahapon, posible pa rin kanselahin ang permit ng mga organizer kung sakaling lumabag sa kasunduan. Sa atin po naman ay palagi maximum tolerance. Ito isang ding directive po ng ating Philippine National Police at hindi po natin naman pepersahin. We will exhaust all peaceful and legal means para po kung lumampas man sila. Hypothetically, sabi nyo nga po, ay yun po ang ating magiging aksyon. Sinisiguro rin ng Department of National Defense na patuloy ang koordinasyon ng AFP at PNP para tiyakin ang kaligtasan at kapayapaan ng publiko. There's ongoing coordination with the PNP. Ang AFP ay support lamang sa PNP pangalagaan yung katahimikan. Higit kumulang 2,500 security personnel ang nakadeploy na binubuo ng PNP, QCPD, NCRPO at Regional Mobile Force Battalion para mapanatili ang kaayusan sa lugar. Cristal Ramizares, IBC News.